Ngayon, titingnan yung taong nasa harap niya, ano ba pinagsasasabi nitong putang inang 'to, na walang ginagawa si Presidente Marcos. Bakit sa balita, ayan nakikita natin mismo nandoon si Pangulong Bongbong Marcos. Sisiraan naman nila. Ano po? Si Bongbong Marcos wala na, mahina na, may stage 4 cancer. Tapos nakita nila, uy, in-interview si Pangulong uy, nag-jogging si Pangulong Bongbong Marcos, nag-jumping jacks pa. Sabi ng mga DDS, ano daw, mahina na daw po at stage 4 cancer na at naka-freezer na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung mga nakikinig sa kanila, mawawalan ng gana at tatabangan. Ay wala yan, mga yan. Puro paninira na lang ang ginagawa niya mga yan. Di ba, Ma'am Alaga, Archie Beroya at Rosewin Isidro? Ganun po ang mangyayari dyan, mga bossing. Ano? Ganun ang mangyayari sa kanila. Kaya po pagdating ng 2028 ho, mga boss chipamo sir, panigurado ako. Panigurado ako, ubos ang mga supporter nitong mga ito, mga bossing. Wala nang matitira diyan sa mga yan. Diba? O ngayon, yan, diniscuss natin. Ayang si ano pangalan yan? Si Meow Meow. O eto naman, si Lebiste naman din. Paninira din ang laging ginagawa, mga kasinungalingan din po. Pakinggan nyo naman po ito si Lebiste. Congressman Leandro Leviste raw talaga. Sabi ni Kuya Remedyo, Insan, hello. Magandang gabi po sa inyo, Kuya Remedyo. Game. Si Congressman Leandro Leviste raw talaga ang dahilan kung bakit hindi naambunan ng ayuda ang kanyang distrito. Ayon kay Batangas ABC President Fernando Rocafort, kasinungalingan ang umano'y tampo ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Alam niyo po, ito si Lebiste. Galing ho sa Ombudsman, kay Ombudsman Boying Remulla po, mga kababayan ha. Ano sabi niya? Kaya bata-bata mo pa lang, nininegosyo mo na yung prangkisa. Senador pa nanay mo. No? Paano yung 100% na ipinangako, na i-deliver para sa mamamayang Pilipino, 2% lang po ang nangyari. No? At eto nga pong Department of Energy, mga bossing, pinapadalan sila ng notice taon-taon, siguro nung panahon ng dating Pangulong Duterte, wala silang ginagawa, hinahayaan lang nila, mga kababayan, kasi nga naman, si Tatay Diggs ang nakaupo, no? Kaya wala silang pake. Ngayon po, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, naku po, si Pangulo, patas ito. Walang ano dito, walang solar boy dito, walang senador nanay dito, walang ganon. Mukhang mahalungkat yung etong matagal nang ninonotice sa atin ng Department of Energy. Ay, makialam ako, makisali ako doon sa Cabral Files. Maki-eksena ako para doon sa mga utu-utong mga Pilipino, magmuka na ako ay hero. Di ba bigla na lang umepal si Leandro Lebiste doon? Mga kababayan. Di ba? Para matakpan, yung matagal na daw pong pinapadalang notice ng Department of Energy at hindi yun yung mapukusan. Galing, ano ho? Ibang klase. Ngayon, ito naman, gumagawa yata ng eksena or kung whatever na kasinungalingan, balita ko, naririnig ko, ugong-ugong ho, na kaya binabanatan ni Leandro Lebiste, ito pong si Ralph Recto, mga kababayan, gusto na maging gobernador daw po doon sa Batangas. Mukhang hindi niya kayang tibagin niya mga yan. Mukhang imposible po. Mukha po na mas mauuna na pabayaran sa kanya yung 24 billion na pinapabayaran po sa kanya ng Department of Energy versus maging gobernador siya dyan. Pakinggan niyo po. Si Congressman Leandro Leviste raw talaga ang dahilan
kung bakit hindi naambunan ng ayuda ang kanyang distrito. Ayon kay Batangas ABC President Fernando Rocafort, kasinungalingan ang umano'y tampo ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Pinabulaanan ni Batangas Association of Barangay Captains President Fernando Rocafort ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi umano naimbitahan sa pamimigay ng ayuda ang mahigit 80 barangay sa kanyang distrito. Sa isang social media post, tinawag ni Rocafort na kasinungalingan ang aligasyon ni Leviste. Ayon kasi kay Bata pa lang, puro ganyan na yung naibabalita sa kanya. Kasinungalingan, sinungaling, Leviste, sinabihan raw ni Rocafort ang ilang mga barangay na hindi sila maaaring kumuha ng ayuda mula sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y tampo ni Batangas Governor. Lo. Grabe, we. Ay, sandali, tingnan nyo. Mga DDS, paano nyo naman sasabihin walang ginagawa ang gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos kung ganyan yung mga makikita nyo na mga proyekto? Governor Vilma Santos Recto. Ayon kay Rocafort, ang katotohanan ay humingi ng paumanhin ang iilang mga kapitan mula sa Batangas 1st District dahil hindi anya sila makadadalo sa bigayan ng ayuda dahil pinigilan umano at tinakot pa ni Leviste na siyang Ay, naku po, Leviste. Tingnan mo, may issue pa lang ganito tapos babalik ta rin mo. Grabe si grabe si Leandro. Ayan mo galing sa Bilyonaryo Channel. congressman ng distrito. Pero lingid daw sa kaalaman ni Leviste, tumulong pa rin anya ang opisina ni Rocafort para maproseso ang mga dokumento ng kanilang mga barangay. Kaya may pakiusap si Rocafort kay Leviste, huwag na anyang ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa niya kapitan. Nag-ugat ang naturang issue sa pamamahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance ni PBBM sa mahigit 1,000 mga barangay sa Batangas. 200,000 pesos ang nakalaan sa bawat barangay. Pero 84 sa mga ito, hindi umano nakatanggap ng ayuda ayon kay Leviste. Dahil hindi umano nakadalo ang mga Kasi tinakot daw pala. Base yan doon sa balita. barangay captain ito sa isang pagpupulong kasama si Ate V na siyang pinagmulan umano ng tampo ng gobernadora. Kaya ang tampo ay talagang napakababaw na bagay na kung hindi ka magmano, kung hindi ka magsisipsip sa mga May kagaguhan din tong bata na to, politiko sa lokal na pamahalaan na hindi naman nagagaling sa kanila ang ayuda ay hindi sila kasama sa bigayan ng ayuda ng presidente. Kaugnay nito, pinaiimbestigahan ni Leviste ang umano'y diskriminasyon at naghain ito ng resolusyon sa Kamara para siyasatin mismo ng Office of the President ang naturang issue. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ayun. Pero may kagaguhan talaga itong bata na ito, mga kababayan.